Hindi lamang daw nakikita si San Francisco ng Assisi na taong madasalin, taong palaging nananalangin, kundi ang buong buhay niya ay isang pananalangin. His life was transformed into prayer itself. Sana tayo rin, hindi lamang tayo nagdadasal ng Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati, hindi lamang tayo nagsisimba, kundi, anong ibig sabihin? Nakikita sa ating buhay, nakikita sa ating ugali, nakikita sa ating pakikipagkapwa, pagkilos, na tayo ay malapit sa Diyos. Maganda po na inaaralan tayo, pinapaalalahanan tayo ngayong Year of Prayer, ngayon na dakilang kapistahan ng San Francisco ng Assisi, mahal nating patron. Oo nga pala, ang pagdarasal nga pala dapat ay kung ano ang ating pakikipag-ugnay sa Diyos, dapat nakikita sa ating buhay. Lalo na sa pag-ibig, pagmamalasakit sa kapwa. Pag-ibig, pagmamalasakit sa kapwa. Yun dapat ang bunga ng pagdarasal. O Panginoong Diyos, itulot mo na huwag kong lubos na hangarin, na aliwin kaysa umaliw, ang mahalin kaysa magmahal, sapagkat ang sa pagbibigay, kami ay tumatanggap, sa pagpapatawad, kami ay pinatatawad, sa pagkamatay, kami ay sumisilang sa buhay na walang hanggan. Matuto tayo kay San Francisco ng Assisi, mahal nating patron, huwaran sa pananalangin, buhay sa pag-ibig ang kanyang naging buhay. Punong-puno siya ng pag-ibig. Hindi pwedeng ikatuwiran na, ay, ako'y nagsimba, ako'y nawamunyon, ako'y nagprosesyon. Pero pag-uwi, mura din mura doon. Pag-uwi, yung kagalit pa rin. Anong klaseng buhay panalangin meron tayo kung ganon? Nakukuha po niyo ako. Ikaw ay nagtuturo, proclaiming peace, ng kapayapaan sa iyong pagsasalita, sisiguraduhin mo, sabi ni St. Francis of Assisi, na itong iyong sinasabing kapayapaan isinasabuhay mo sa iyong puso. Nakuha po niyo ako? San Francisco ng Assisi, huwaran sa panalangin, buhay sa pag-ibig,
Kaya't ang dulot ay kapayapaan at pagkakaisa sa sambayan ng sama-sama naglalakbay patungo sa Diyos. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman.